Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. YDC, come on. Give that praise to the Lord. Hallelujah! Ay, parang hindi umaraw ah. Sige nga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, give all the best praise, the glory. Come on! Hallelujah! Thank you, Lord. God is good. Grabe all the time. You know, kahit paulit-ulit tayong ma-remind dyan, and paulit-ulit nating sabihin, hindi nagbabago itong katotohanan na ito na mabuti ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, left and right, alam mo, napakabuti ng Diyos. Yes, that's one of the greatest truths we are holding on to. Mabuti ang Lord. You know, you are still here today. Nandito pa din kayo. Amen. Nakakapag-attend ng YDC. May kalakasan. Amen. Amen. Tingnan ko nga yung mga malalakas na YDC people. Amen. Puno ng kaligayahan. Woo! Amen. Na kahit sa isang buwan na pag-ulan, hindi ka mukhang inulan. Mukhang fresh ka, kapatid. Amen. Amen. Praise God. And puno din ng kapayapaan. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Puno ba yan ng kapayapaan? Ako, naniniwala ako, puno ng kapayapaan yan. Dahil ang presence ng Lord nasa Kanya, nasa ating lahat. Amen. Hallelujah. We are still in the series second part of God's faithfulness. And I believe right now, you get to appreciate more the faithfulness of God. Amen. Tapat ang ating Panginoon. Amen. Inopen natin ang buwan ng August. Grabe, August na, no? God is faithful indeed. Amen. God is faithful to provide. God is faithful to provide. Amen. Na sa kahit anong pangangailangan, kapatid, nandyan ang Diyos para ibigay ang anumang kailangan mo. Amen. Hindi ka magkukulang. Amen. Amen. Praise God. Because tapat ang Diyos na magbigay ng ating mga pangangailangan. Amen. Psalms 23:1. Psalms 23:1. The Lord is my shepherd. I shall not want. I lack nothing. Amen. Walang magkukulang sa mga taga-YDC. Amen. At sa mga magulang na nasa likuran. Yes. Praise God. Dahil tapat ang ating Panginoon. Parang classroom setup tayo ngayon. Nandito yung mga estudyante, yung mga magulang tagabantay nasa likuran. Amen. Praise God. And of course, God is faithful to heal. Amen. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang revelasyon sa atin na ibinigay po, na ipinaalala po sa atin, nung linigtas tayo ng Diyos, pinagaling niya din tayo. Amen. Kaya tayo ngayon ay magaling na. Amen. Amen. Paano po, Brother AJ? Paano, Kuya AJ, ako nagkakasakit pa? Panghawakan mo lang. Dahil, kapatid, kapag sinabi ng Lord na magaling ka na. Amen. Praise God. And last week, we talked about Pastor Ron, Pastor Ronald, preach to you, God is faithful to forgive. Amen. Alam nyo, ang isa sa pinakadahilan kung bakit na-enjoy natin ang presence ng Lord, itong bagay na ito, dahil pinatawad tayo ng Diyos. Amen. At dahil, kapatid, makinig, pinatawad ka na ng Diyos. Baka you need to hear this. Listen up. Dahil pinatawad ka na ng Diyos, patawarin mo na din yung taong nakasakit sa'yo. Amen. O, di ba may naisip ka? Di ba? Ba't nag-YDC pa ako? De, joke lang. You know, sabi sa word ng Lord, if you hear God's word, alam nyo, ang salita ng Panginoon, walang hinihintay, walang hinihintay na panahon yan eh. Lagi pwede ang salita ng Panginoon. Sinabi ng word ng Lord, napaka-clear. If you hear my word, do not harden your heart. Kapatid, if there is someone right now, uulitin ko. Gusto mong maging masaya na malaya? Amen? Malaya yung kaligayahan mo. Malaya ka din. Yung kapayapaan mo, buo. The Lord is telling you today, if you have somebody in your mind na offended ka hanggang ngayon,
kapatid, patawarin mo na. Don't withhold something na ibinigay lamang din sa'yo. Amen. Tayong lahat pinatawad ng Diyos. Huwag mong ipagkait ang pagpapatawad. And kung ikaw naman yung nakasakit, nakaka-relate si sister doon. Kung ikaw naman ang nakasakit, humingi ka ng tawad. Amen. You know what, imagine niyo kung talagang hindi lang natin natututunan, na i-apply natin tong katotohanan na to, grabe ang magiging lagay ng ating mundo. Amen. And right now, are you excited? I believe you're excited. Nakikita ko sa mga pagmumukha nyo, excited kayo. Amen. We are to talk about another aspect of God's faithfulness. Are you ready? Are you sure? Amen. Alam nyo, whenever we are hearing, we get the chance to hear God's word, hindi lang sa pakikinig, pagdating sa salita ng Panginoon, I will tell you this, bibilinin ko kayo palagi, dapat excited kayo. Hindi pwedeng sabihin yun, alam ko na yan. Dahil kapag sinabi mo yon, kapatid, sinara mo na ang pagkakataon mong matuto. Amen. That's why today, as excited as you are, amen. Amen. Praise God. We are to talk about God is faithful to, letter P, protect. Sino ang nangangailangan ng protection? Amen. Amen. But before we go through our preaching for today, sa ating message, let us all pray once again. Thank you, Lord. We give you all the glory, the praises, the honor, Lord. Everything, Lord, you're worthy. Lord, karapat-dapat kang mapurihan, Panginoon. Lord, sa kahit anumang sitwasyon, sa kahit anumang panahon, Panginoon, ikaw ay pupurihin, Panginoon. Lord, dahil hindi po nakabase sa sitwasyon ng aming puso na nagpupuri sa inyo, Lord. Nakabase sa kaalaman namin na ikaw ay tapat, Panginoon. You are always faithful, Lord. And even in this time, Lord, where your word is about to be preached to this young people, oh Lord, and to the parents, oh God, Lord, I believe, Lord, you will encounter every heart, Lord, today. Lord, lalo na po ngayon, Panginoon, kailangan namin itong salita nyo, Panginoon. We are continuously declaring, Lord, the power of your word to manifest and to be evident in our lives, oh God. Maraming salamat. Again, Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sa palapan natin ang ating Panginoon. You know, God is faithful to protect. For you to really appreciate, para ma-appreciate nyo po ang proteksyon na ibinibigay po ng Panginoon, kailangan nating malaman yung dahilan bakit kailangan natin ng proteksyon. You will never value something, hindi mo pahahalagan ang isang bagay na hindi mo alam yung dahilan kung bakit kailangan mo siya. Amen. Parang see you lang yan. Ang see you, kapag hindi mo siya nakikitang importante, madali ang magbigay ng reason sa leader. Amen. Amen? Pero, kapag nakikita mong importante ang see you sa buhay mo, kahit may bagyo pa yan, pero dapat magpaalam muna kayo sa magulang nyo. Kahit may bagyo yan, kahit umuulan yan, mag-a-attend ka pa din ng see you. Provided, dahil sa mga edad nyo, baka sabihin nyo sa mga magulang nyo, umuulan, huwag ka munang mag-see you, magpaalam ka muna. Hindi mama. Sinabi ni Kuya AJ, punta ako sa see you. Hindi po ganon. Sa mga edad nyo, kailangan nyo munang magpaalam sa mga magulang. Ngayon ba, nagpaalam kayo sa mga magulang nyo? Amen. Sige, may tanong natin to. Baka kasi may mga concern. Bigyan nyo ako ng 2 minuto. Pagkatapos ng see you, saan ang punta? Siguraduhin yung, lalo na sa panahon ngayon, siguraduhin yung sa bahay. Amen. Ay. Amen. Siguraduhin yung sa bahay. Amen. Hawak namin ang mga contact numbers ng mga magulang nyo. Parang hinostage yung mga magulang. Amen?
Amen? Alam nyo, huwag nyong baliin yung tiwala ng mga magulang nyo. Kapag sinabi nyong nasa church kayo, dapat nasa church kayo. Huwag nyo pong gamiting dahilan ng church. Kung makikipag-date kayo tapos sasabihin nyo ang church, that is wicked. Wickedness yon. Okay? So again, balik po tayo. Kapag importante ang isang bagay sa'yo, makikita mo ang dahilan kung bakit mo siya bibigyan ng importansya, value. Pero bakit kailangan natin ito? Kailangan natin ang protection ng Panginoon. Bakit kaya? Yes, tapat ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Ngayon, pag-uusapan natin, tapat ang Diyos sa pagbibigay protection. Pero bakit ko kailangan malaman yan? One reason. I will give you, there are a lot of reasons, but I will give you just one reason. Kapatid, hindi mo kayang proteksyonan ang sarili mo. Hindi mo kayang ibigay yung proteksyon na kinakailangan ng buhay mo. You have to accept this as early, especially sa mga kabataan, at your age, wherein peak yung energy level nyo, pick ang lahat, gusto nyong itry ang lahat, matapang kayo sa lahat ng bagay, pero I tell you, as early as now, you have to accept this and embrace this truth. You cannot protect yourself. Your friends cannot protect you fully. Even your parents cannot protect you fully. Bakit kailangan natin itong malaman itong tapat ang Diyos sa pagbibigay protection? God is faithful to protect. Why? Again, you cannot protect yourself. That's why you need God. Kailangan mo ang Diyos kasi hindi mo kaya na ikaw lang. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi kuya, malakas ako. Kaya ko. Hanggang kailan? Hindi, kuya, meron kaming gang. Meron kaming barkada, kuya. Nag-jib pa ka eh. Nakita nyo na si Brother Hans? Wala siya, di ba? Buti na lang wala siya. Hindi po sukatan yung kakayahan na sinasabi mo sa kakayahan na iprotekta mo ang sarili mo. That's why you have to accept this truth. You cannot protect yourself. You cannot protect yourself. That's why you need the protection of God. Amen? Amen. Bakit kailangan ng proteksyon na nanggagaling sa Diyos? Di tanggapin na natin yung katotohanan na yon. Yes, kuya, I'm accepting it. Kailangan ko ng proteksyon ng Lord. Pero bakit? Kanino ka dapat proteksyonan? Follow-up question. Kanino dapat tayo proteksyonan? Laban kanino? Sister Aina, Satan? Are you sure? Kay Satan? Di ba si Satan? Tignan ko nga kung meron tayong dala pa rin natin yung natutunan natin. Di ba si Satan defeated na? Anong sinabi ni Lord? Tete, lestai. Meaning, it is finished. Di ba defeated na si Satan? Anong sinasabi ni Sister Aina na kailangan yung proteksyon ng Panginoon laban sa kanya? Di ba talunan na si Satan? Kailangan, kayo, naniniwala ba kayo kailangan nyo ng proteksyon laban kay Satan? Amen? Magtaas ng kamay ng kailangan ng proteksyon laban kay Satan. Bakit? Di ba talunan na si Satan? He's like a roaring lion. Okay. Punta tayo doon. Bago tayo pumunta doon, sinong naniniwala? Di ba talunan na si Satan? Sinong naniniwala hanggang ngayon may kapangyarihan pa din si Satan? Yan? Di ba? Defeated na si Satan. Pero sinong naniniwala na hanggang ngayon may power si Satan? Do you believe Satan still has power? Yes or no?
Yes? Are you sure? Yes? Sino ang no? Sino ang yes? Sino yung not sure? O, di ba? Praise God. Honesty heals. Alam nyo ba? I will tell it to you right now. And this is just a reminder, o baka sa inyo, baka bago to. Na-discuss din natin to last week. Si Satan, may power pa din. Ha? Ha? Totoo ba yun, kuya? Can you please show John 10:10? Para clear. Kasi para ma-appreciate mo yung protection ng Panginoon, dapat alimin mo kung ano ang meron ang kalaban. Kasi kung hindi mo alam na meron ganito ang kalaban, you will never ask for protection. Amen. Anong sinabi? This is New Testament. The thief. Sino yung thief? Sigurado? The thief comes only to steal and kill and destroy. Matanong, steal, kill, and destroy. Nangangailangan ba yan ng power? Kailangan ba yan ng power para magawa niya yan? Yes. Isa pa. O, tignan nyo, nasasagot niya. 1 Peter 5:8. Na isasabihin natin din yan in the succeeding mga points natin. Be alert and of sober mind, yung sinabi ni Kuya Rocky. Your enemy, sino yung enemy? Satan. The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Anong ibig sabihin ng devour? O, tinatawanan nyo, pero seryoso to. Itong devour na ito, do you think that needs power? O ibig sabihin, may power pa din si Satan? Yes. Kailangan sigurado tayo, may power pa rin. Ito po, yung mga verses na sinabi ko, galing po yan, hindi lang sa mga self-help books, hindi lang po sa mga encouraging books, hindi sa bestseller na books. Ang mga sinabi ko sa inyo, galing sa Biblia. It was clear, the thief comes to steal, kill, and destroy. And you said that needs power. Diba? And he's like a roaring lion seeking somebody to devour. To devour needs power. So, I therefore conclude, tama ba? Satan has power. Satan has, ano yung nawala sa kanya? Pinag-usapan natin yan last week. Ano? Tignan nga natin kung tama si sister yan. Kasi kung tama siya, bibigyan natin siya ng medal dito. Colossians 2:13-15. Ito yung, para maintindihan nyo yung tetelestai. Colossians 2, sinabi yan, di ba? Jesus paid it all in the cross. When you were dead in your sins, that was our former state. And akala ko 10 minutes. And in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. Sinabi yan. That is an important truth that we live by. He forgave us all our sins. How? 14. Having canceled the charges of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. Paano? He has taken it away. How? By nailing it to the cross. So yung tetelestai dyan, wala nang charges ang kalaban, ang sin, laban sa atin. Amen. And then, there is an important detail in 15 para maintindihan nyo, yes, Satan may have power, pero there's something that is just so important na wala na sa kanya. 15, and having disarmed. Diba, na-discuss sigurado yan, ano yung nawalang armas sa kanya? Ano ang nawalang armas kay Satan? Diba may power siya? That's how we will differentiate the power, and itong sagot na to. He, and having disarmed the powers and
authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So meaning to say, si Satan, he may have power, pero wala na siyang authority. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya basta-basta pwedeng gumalaw. Hindi siya pwede basta-basta mag-steal. Hindi siya pwedeng basta-basta mag-kill and destroy. Hindi siya pwedeng basta-basta mag-devour. Bakit? Kasi ang authority na kanino na? Ay, sandali lang. Tama yon. Pero we have this truth to live by. Ang authority na kanino na? Nasa atin na. Nasa iyo na yung authority. So meaning to say, hindi basta-basta makakagalaw ang kalaban kung hindi mo papayagan. Kaya kapatid, kapag malungkot ka, ilang araw na, may problema. Ibig sabihin, pinayagan mo si Satan, palungkutin ka. Amen? Again, you have the authority. And how can you use your authority? Declare. Oh, for example, may anxiety ka. How can you use your authority? Oh, problema yan. Weapon ng kalaban yan. And I believe some of us here, naranasan yan. Maybe currently, nararanasan yung anxiety. Having known na meron kang authority, ano yung pwedeng gawin mo sa anxiety? Rebuke. How will you rebuke anxiety? Declaring what? Kausapin mo. Spirito ng anxiety, umalis ka sa katawan ko. Umalis ka sa pag-isip ko. Kaya po ba yon? Pwede po ba yan, kuya? Oo, kasi meron kang authority. There is power in your words. Kaya huwag kang paisila sa anxiety. Huwag kang paisila sa depression. Because the authority is in you already. You just have to use it. Amen? Is it clear now? Meron tayong kalaban. May power ang kalaban, si Satan, pero wala na siyang authority. Clear? Amen. In 2 Thessalonians 3:3, this is just such a wonderful truth. Napakasarap po nitong tanggapin at i-embrace sa buhay natin. But the Lord is faithful. Kahit yan lang eh. The Lord is faithful. Tapat ang Diyos. Sino dito talagang ina-appreciate ang katapatan ng Diyos? Alam nyo, paggising nyo pa lang, meron ka na kaagad. Ay, ayun si Brother Hans, oh. Ayan. Wala lang, nasabi ko lang, nakita kita eh. But the Lord is faithful. Paggising pa lang ng sa umaga, alam nyo, maisip nyo pa lang, paggising, pagmulat pa lang ng mata nyo, agad mo nang maisip, tapat ang Diyos. Dahil nagising ka eh. Ibig sabihin, kapag gising ka, kapatid, may dahilan ka pa para mabuhay. Kapag nagising ka, kapatid, meron ka pang pagkakataon maranasan yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Amen. The Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Tapat ang Diyos. Marahil sa atin ngayon, hindi na lingid sa sa kaalaman nyo, sa nakikita nyo, ang daming nangyayaring mga kapahamakan. Di ba? You may not see it in the news, but I believe you're seeing it in the social media. You are well aware of that. Pwedeng mag-stirap ng takot yon, kapatid. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon, but the Lord is faithful. Tapat ang Diyos. Paano po, kuya? Sinabi dyan, He will strengthen you. Palalakasin ka niya. Amen. And protect you from the evil one. Meaning to say, I'll give you the reality of also this one. When the word of God says He will protect you, He's faithful to protect you, hindi ibig sabihin nun, wala nang danger. Mawawala yung mga danger. Hindi po, kapatid. Baka nag-expect kayo, wala nang kapahamakan, wala nang danger.
Alam nyo kung paano ma-appreciate yung katapatan ng Diyos na magbigay ng protection na sa kahit kalagitnaan ka man ng mga kapahamakan, you are still secured. Kaya wala ka dapat ikatakot. You are still at peace. Alam nyo yung mga nangyayari sa mga paaralan ngayon. Ito, I'm gonna be honest. Sino yung merong nararamdaman na takot na pumapasok sa school? Meron, di ba? Kapatid, kailangan nung malaman to. Ang protection ng Panginoon hindi nakabase sa sitwasyon. Ang protection ng Panginoon nakabase sa kanyang katapatan. Pag sinabi niyang proprotektahan ka niya, proprotektahan ka niya. Amen. That's why you don't have to fear. Amen. Kaya sabi ni David, di ba? Psalms 23 ulit. Though I walk in the valley of the shadow of death, lalakad siya sa kapahamakan. Pero hindi ako matatakot. I will fear no evil. Why? Because the Lord is faithful to be with him. Dahil kasama niya ang Diyos. Amen? Alam nyo, sapat na katotohanan na malaman nyo at tanggapin nyo at masiabuhay natin na kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulumbay. Mangangamba. Kahit ano pa yan, hindi ka mangangamba, hindi ka mamabagabag, hindi ka malulumbay, hindi ka malulungkot, hindi ka maiinip. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Na sa kahit anong kapahamakan pa yan na ibigay ng kalaban, kapatid, wala kang dapat ipag-alala kasi kasama mo ang Diyos. Diba? Ang sarap pakinggan eh. Ang sarap pakinggan. Pero pagkatapos na nito, yung mga iba, natatakot ako. Hindi. Wag lang dapat nating pakinggan. Dapat maging totoo sa mga buhay natin. Kaya dapat ang mga Kristiyano talagang matatapang yan. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil nag-gym ka. Hindi dahil nag-crossfit ka. Hindi dahil doon. Matapang ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Praise God. We are going to tackle 3 points. God is faithful to protect us, which means He protects us from the works of the enemy. Clear once again na meron tayong kalaban. He will protect us from the evil one. Merong ginagawa ang kalaban na naibigay ko na sa inyo kanina, but we will discuss it more today. There are 3 major works of the enemy. And pag-uusapan natin yun. But before going to the 3 major works of the enemy, tingin nyo, okay, bilang tahimik kayo, ano ang isa sa ultimate na ginagawa ng kalaban? There are 3 major works. Sige, sabihin ko sa inyo. Pero enumerate ko sa inyo, pero pag-uusapan natin sila, may deception, destruction with the letter E, and destruction with the letter I. Itong tatlong ito, destruction and distraction. Itong tatlong ito, major works ng kalaban yan, na pag-uusapan natin. But these 3, ginagawa ng kalaban yan para saan? Ano ang tingin nyong ultimate na ginagawa ng kalaban at tinatry niya? Again, ulitin ko po, may kapangyarihan ng kalaban pero wala na siyang authority. Hindi niya pwedeng basta gawin yan kung hindi mo papayagan. Pero tingin nyo, deception, distraction, distraction, itong tatlong bagay na ito, ginagawa ng kalaban para saan? Yes, kasama yon. Distraction, destroy. Ano ang pinakaginagawa ng kalaban? Sirit. Alam niyo yan eh, naiiya lang kayo. Nasabi niyo na ba to? Ninakaw ng kalaban ng aking joy. Nasabi niyo na ba yon? Ninanakaw ng kalaban ang aking kapayapaan. Sino nagsabi nun? Naranasan nyo na ba yon? Alam nyo,
I'll give you a revelation. Ang joy, ang peace, ang love, epekto lang yan dun sa bagay na ginagawa ng kalaban. Hindi yan talaga ang ninanakaw ng kalaban. Ang ninanakaw ng kalaban? Bago pumunta dito sa tatlo lang yan bago ka pumunta dito sa joy, again, epekto lang po yun. Bago ka pumunta sa joy, love, peace, na parang iniisip mo, ninakaw ng kalaban yung joy ko, parang nawala. Ninakaw ng kalaban ng kapayapaan ko, nawawala. Bago ka pumunta dito, which is ito yung mga epekto, tatlo lang to. Marami pa yan. Meron siyang ultimate goal na nakawin sa'yo. Ano yon? Letter W. Word. Na nakawin ng kalaban ang word. Ano ba ang word? Seed. Because without seed, there will never be fruit. Joy, love, peace, kindness, fruit. Ang kalaban, hindi lang siya sa fruit, but siya mag-aaksaya ng panahon sa fruit kung kaya niyang puntahan yung seed. Dahil kapag nakuha niya yung seed, kapatid, hindi lang isahan yon. Kapag nakuha niya yung seed, wala ka ng joy, wala na yung peace. Naintindihan? Kaya meaning, anong implication nun, kuya? Whenever you feel na parang walang joy, check mo baka wala na yung word sa puso mo. Wala yung peace, kuya, wala akong kapayapaan. Check mo baka wala na yung word. Isa yan sa sinabi sa parable of the sower, Mark 4:15. Clear ba? Amen. Let's put it in a biblical perspective. Some people are like seed along the path. Ang seed dyan, ang word ng Lord. Where the word is sown. Ayan, word. And as soon as they hear it, ito yung sinabi kong pinakinggan, nakinig, nag-YDC. Satan comes and takes away the word that was sown in them. Dahil kapatid, kapag wala kang seed, wala ka din bunga. Kaya nga, isa sa standing rule natin, you have to guard your heart. Bakit? Bakit mo kailangan i-guard ang puso mo? Para hindi masaktan? Hindi. Hindi lang yon. Why do you have to guard your heart? Dahil nasa puso mo ang word, seed. Kaya nga, always make sure of this to guard your heart. Umpisa na natin, deception. Anybody knows what deception is? Amen. Panliling lang. Sino naranasan ng malinlang? Amen. Alam mo, ang sarap doon yung matcha niya, masarap na masarap. Pagdating mo doon, ang pait. Na-deceive ka, kapatid. Eto, target, ne Jello. Buriming matcha, ne? Oy, alam nyo, hindi niya gusto ang matcha, pero hindi ko alam anong nangyaring transition sa buhay niya kung bakit bigla niyang gusto yung matcha. Pero hindi naman dahil sa deception yan, kapatid. Letter L, prayer. Target. Anong target po ng deception? The mind. Battleground po ang isip. Kaya importante ang mind, heart. Ang heart na sinasabi po ng Bible, hindi po ito. Ang heart na physical, anatomical na pinag-uusapan, it just pumps blood. Ang heart na sinasabi ng Bible dito kasi ang battleground. Amen. So, ang target, the mind, how his method, twisting truth, planting doubts, and offering counterfeit peace. Amen. Ang goal niya is to make people believe lies about God, themselves and others. He twists truth to make you doubt God's word. Dahil kapatid, kapag napasukan ka ng deception, medyo maapektuhan, hindi medyo kapag talagang napasukan ka na ng deception na nakasangkapan ng kalaban, maapektuhan ang pananaw mo sa katotohanan. Amen?
doubt God's word, God's character, and God's plan for you. He uses lies, false teaching, and twisted words. Alam niyo yung mahirap ngayon? Ang challenge pa ngayon, makinig kayo. Si Satan hindi man gumagamit ng lie. Hindi man. Kasi kapag lie, malalaman mo agad. Ang ginagamit ni Satan ngayon, seemingly good. Alam ni Teacher Chasti yan. Yung parang goods naman, tandaan nyo, yung parang goods, hindi pa din good. Ang good, good lang yan. Hindi siya parang at hindi siya mukhang good. Amen? And sometimes, Satan uses that scheme. Pero kailangan guarded tayo. Amen? Praise God. You have to remember this one truth in John 8:44. Ito po ang nature ni Satan. The devil is the father of lies. Sinabi po yan sa John 8:44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. So meaning to say, sinabi ko na po ito sa inyo dati. I don't know if it's in prayer meeting of the prayer warriors or sa YDC. Dalawa lang po yan. Kapatid, dalawa lang yan. It's either anak ka ng Panginoon o anak ka ng demonyo. At alam mo ang sagot dyan. Sino ang anak ng Lord dito magsabi ng amen? Oy, praise God. Do you want to carry out Father's desire? He was a murderer from beginning, not holding from the beginning, ha? Sa umpisa pa lang, murder. How? He was not holding to the truth, for there is no truth in him. Walang katotohanan sa kanya, pero maraming naniniwala sa kanya. Bakit? Magaling siyang manlinlang. Pero alam ko sa YDC, hindi nalilinlang ng kalaban. Amen. Kapag sinabi ng leader, huwag siyang i-chat, hindi siya i-chat kasi hindi siya nalilinlang. Amen. Kapag sinabi ng leader na uuwi, hindi pupunta sa kahit saan. Uuwi kasi hindi siya nalilinlang. Your word. That's your word. Amen. Ulitin natin. Continue natin. When he lies, he speaks his native language. Sino po dito natural na yung native language niya, Kapampangan? Taas mo ang kamay mo, kapatid. Kapatid, biyasa ko magkapampangan kasi. Nino Kenny, biyasa ka retang malalam makapampangan. Amen. Malalam. Nalaretang malalam kasapwak. Bali mo yung kasapwak? Tinatawanan niyo ako. Misapwak. Brother Jeff. Oh, Brother Jeff, let's pray for him. Humahabol ka, no, brother? Tama? Pray for him. Kailangan natin ng kagaya ni Brother Jeff sa mundo ng politika because tayong mga Kristiyano, we are the light and the salt. Misapwak. Nano kasing meaning ng misapwak? Mi bait o misapwak. Oh. Word to ponder, misapwak. Misapwak ko king AUF. Ganon, tama? Bakit kayo tumatawa? Misapwak ko king bale. Diba? May mga napanganak yung mga natin, titas and titos natin, minsan sa bahay lang. Misapwak. Ibig sabihin kapag native language, effortless. Diba? Kasi alam mo sanay ka Ito yung sinasabi kay Satan. His native language, for he is a liar and the father of lies. Ito pa lang sinabi sa Bible, father of lies. Maniniwala ka ba sa kanya? Hindi. Hindi siya dapat pinaniniwalaan. Kaya kapag sinasabi niya, hindi ka na makaka-enroll, maniniwala ka? Pag sinabi niya, pangit ka, maniniwala ka? Oh. Maghihirap ka bang buhay, maniniwala ka? Hindi, kasi lahat yon kasinungalingan. Bakit? Lahat yon galing kay Satan. Tandaan nyo, ang sinasabi at binabato ni Satan, lahat kabaliktaran ng gustong ipagawa at maging ka ng Diyos. Pero choice mo kung paniniwalaan mo siya. Pero again, YDC, huwag ka nang palinlang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang palinlang. Huwag kang palinlang sa I love you nang wala pa sa oras. O, diba sa mga ganyan, tignan nyo po mga titas and titos, nakikita nyo po yung mga kabataan ngayon, susumbong ko lang po sila sa inyo.
Pag ganito po yung usapan, ang iingay po nila. Ay, pero naranasan nyo din yon. Pero again, guard your... Hi, thank you, Lord. Okay, isang halimbawa. You know the story of Adam and Eve. Alam niyo yung storya ni Adam at saka ni Eve. Alam niyo yung naging problema nila doon? Ang problema nila doon, wala silang pera? Oh? Yun ba yon? Ang problema ba nila doon, nagkulangan ba sila? Ang problema nila doon, na-deceive sila. Na-deceive sila. Sinabi sa unang-una si Eve. Genesis 3:1-3, the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, just imagine, serpent, hindi siya, nagsasalita yung hayop dito. Amen. Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Anong sinabi kong pamantay kanina? Sure? Hindi yan deception? Okay. Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Ano ang gustong insinuate ng kalaban doon? Magbibigay siya ng doubt. Pero ulitin ko, itong storyang ito, God's instruction was clear to Adam. Ang instruction ng Panginoon, napaka-clear. Lahat pwede. Lahat. Wala ka nang hihilingin pa eh. Pwera lang dito sa puno na ito. Di ba? The instruction was so clear, pero entra ni Satan, talaga bang sinabi ng Diyos yan? Di ba? Sa atin din ganyan. May pangako ka na pinanghawakan. Pagkatapos ng camp, meron kang pangakong pinanghawakan. Entra si Satan, pagbalik mo. Talaga ba? Sinabi ng Diyos yan. Amen? Of course, we may eat fruit from the trees in the garden, the woman replied. Verse 3, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. Amen. God said, you must not eat it or even touch it. Dito, clearly, hindi na iintindihan, hindi na take lahat yung instruction ni Eve. If you do, you will die. You won't die. Ayun na. Na-deceive na si Eve. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be open as soon as you eat and you will be like God, knowing both good and evil. Pero matanong ko sa inyo, as I read at alam nyo ang storya na ito, paano na-deceive on the get-go si Eve? Pwede yung hindi clear talaga instruction kasi sinabi ang instruction dyan, walang instruction na you will not touch. Ang instruction ng Panginoon, you will not eat. Pero sinabi ni Eve, you will not touch or you will not eat and you will die or you will die. Hindi clear, di ba? Pero tingin nyo, paano na-deceive si Eve dyan? And ito ay i-apply natin sa ating mga buhay. Anybody? Sa pagkabasa natin sa salita. Kasi ganito, importante ito eh. Importanteng malaman natin na kailangan iwasan natin ito. Paano siya na-deceive? Anybody? 5, 4, 3, 2, 1. Paano siya na-deceive? Anong napansin nyo dun sa Genesis 3:1-3? Merong ano? Merong conversation. That's true. Ibig sabihin, paano na-deceive si Eve? In-entertain niya si Satan. Kapatid, huwag mong i-entertain si Satan. Huwag mong kausapan. Do not engage in a conversation with Satan because he is the father of lies. He is crafty. Kapag nag-engage ka na, talaga ba? Nga no, paano? Hindi, dapat umpisa pa lang, block na agad si Satan sa'yo. Papasok pa lang si Satan, block na agad sa'yo. Kasi kapag block na agad sa'yo, hindi na siya makakapanlin lang. Amen. Amen. So how to counterattack deception? Simple. Study and memorize scripture to instantly recognize counterfeits. Psalms 119:105, this is a familiar verse. Your word is a lamp that guide
lamp to guide my feet, and a light for my path. Hindi nagbabago po yan. How to counterfeit deception? Truth. And where can you find truth? Word. Sinabi sa John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang totoo, hindi siya pwedeng magbago. Ang totoo, laging totoo. Ang problema, kailangan, ang totoo, laging nasa iyo. Kung wala sa iyo yung katotohanan, pwede kang mapasukan ng kasinungalingan. Paano ba dapat nandyan lagi ang katotohanan? You read your word. And not just for the sake of reading. You read your word, you meditate, pag-aralan mo. At hindi mo lang pag-aaralan, hindi pa natatapos yung process doon, ha? Merong importante dapat gawin. Pagbasahin, pag-aralan, tapos, basahin, nagbasa ka, may devotion time ka, nag-research ka, nag-pray ka, Lord, anong gusto mong sabihin dito? Tapos, apply. That completes the process. Kasi walang kwenta na alam mo lang pero hindi mo ginawa. Amen? Amen? Praise God. Joshua 1:8, a familiar verse sa atin na pinanghahawakan natin palagi. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything. Application written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. In this sense, how will you prosper? How will you succeed? How will you be successful in fighting deception? Read, meditate, apply. Amen? Hindi ka basta-basta mapapasukan. At actually, hindi basta-basta eh. Hindi ka mapapasukan ng kasinungalingan. Hindi ka mapapasukan ng mga peking bagay. Amen. Tingin nyo, tingin nyo, sinong may kakilala mga kamag-anak? Ako kasi ang father ko, nagtatrabaho sa bangko. Buti, hindi sila napapasukan ng mga peking pera. Buti, yung mga teller, hindi napapasukan ng mga counterfeit money. Ang tindahan, napapasukan yan. Kami, may mga pagkakataon napasukan kayo, lalo kapag nagpapasko, uso po yan. Yung mga counterfeit na pera. Lalo na po ngayon, ang counterfeit na pera, ang lapit na sa mga totoong pera. Pero bakit ang bangko, ang teller, hindi siya napapasukan ng mga peking pera? Bakit? Kasi aral niya yung totoong pera. At hindi niya lang aral. Araw-araw, nandyan, hinahawakan niya. At alam niyang i-distinguish dahil araw-araw niyang nakikita, araw-araw niyang hinahawakan, araw-araw niyang pinag-aaralan, alam niya from there pa lang, sa distansya pa lang yon ay peke yan. Same thing with the word. Kapag alam mo ang salita ng Panginoon, kapag pinag-aaralan mo ang salita ng Panginoon, kapag ina-apply mo ang salita ng Panginoon, si Satan, doon pa lang ang distansya niya, alam mo na, kasinungalingan yon. Gusto niyo po ng ganon? Na hindi na makakalapit si Satan sa'yo para manloko pa. Kasi doon pa lang, alam mo na, panloloko na. Paano? Ang salita dapat magstay sa'yo. Amen? Praise God. Number 2, destruction. Target the life. Method, fueling addiction. And when we speak about addiction, it is not only sa drugs ito. Netflix, barkada, pwede kang ma-addict dyan. Breaking relationships and fostering despair. Goal, ruining physical health, spiritual growth, and personal purpose. Yan ang isa sa mga gustong ginagawa ng kalaban. Sisirain niya yung purpose mo. Kasi without purpose, kapag wala ka ng dahilan kung bakit buhay ka, bakit ka pa mabubuhay? O yun, sisirain mo ng buhay mo. Pero kapatid, youth of today, listen up. Very clear, loud and clear. Kapatid, you will always have reasons to live. Choose to live. Alam nyo, kahit napakabigat pa ng problemang dinadaanan nyo, makinig po kayo dahil seryoso ito. Kahit iniisip nyo walang solusyon dyan, kasinungalingan po yun. Lahat ng problema may solusyon yan. Lahat ng problema may way out yan. Sinabi yan sa salita ng Panginoon. Maniwala ka lang. Harapin mo lang ang bukas. Choose to live. Kahit maraming problema, tandaan nyo, masarap pa din ang mabuhay. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. That's not your endpoint, kapatid. Kuya, I'm
bombarded with so many problems in my life today, that's not your endpoint. That will never be your endpoint. Kasi kung endpoint mo yan, sinungaling ang Bible, sinungaling ang Diyos. Pero tanda nyo, sinabi mo ni Lord, in this world, you will experience trials of so many kinds. Tribulations. Marami, sinabi ng Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, magpaligaya ka. Hindi niya sinabing lumungkot ka, maglugmok ka, mawalan ka ng pag-asa. Hindi sinabi ng Panginoon yun eh. Sinabi niya in realidad, you will experience trials, but take heart, be encouraged, for I have overcome the world. Sinabi ni Jesus, if He has overcome the world, kung napagtagumpayan niya ang mundo, so are we na nagtitiwala sa Kanya. Kaya, lumaban ka lang. Laban ka lang. Kapag lumaban ka, kapatid, you will find reasons for you to continue. Pakitapik mo ng may love yung katabi mo. Lumaban ka. John 10:10, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Amen. Pinag-usapan na natin din kanina yan. Tignan niyo yung nangyari kay Job. Diba? God gave Satan permission to test Job. Paano yung testing ni Job? Destruction. Anong weapon ang ginamit ni Satan laban kay Job? Destruction. Gusto niyang masira ang buhay ni Job. Pero nasira ba ang buhay ni Job? Hindi. Bakit? Bakit hindi nasira ang buhay ni Job? Diba? Nakita natin, tinanggal lahat ng yaman. Yung mga anak niya namatay, and then after that, sinabi ni Job, nanatili pa rin siya sa pananampalataya niya eh. Pero after that, nagkaroon siya ng sakit from head to toe. Pinayagan ng Diyos yon. Yun ang test na binigay ni Satan sa kanya to destroy Job. Buti, hindi na-destroy si Job. Because bakit hindi na-destroy si Job? Because God is faithful to protect. Kahit anong gawin ng kalaban, ginawa ng kalaban kay Job. Pero hindi nasira ng tuluyan si Job. Bakit? Tapat ang Diyos para bigyan ng protection si Job. And yun din yung pwede nating, at hindi lang pwede, nararanasan natin. Amen? How to counterattack destruction, alert heart, and a strong faith with a faithful community are the devil's worst defeat. Alert heart, guarded heart, strong faith, ang pananampalataya, at hindi lang po yun, with a faithful community. When I say community, that's your CU. Ayaw ng kalaban, nagsisiyo ka. So meaning to say, kung ikaw ayaw mong mag-CU, ibig sabihin, gusto mo yung gusto ng kalaban. Kaya walang a-absent sa CU. Amen? Walang a-absent sa CU. Amen? Sino po dito yung wala pang CU, itaas ang kamay? Wala pa kayong CU? First timers kayo, no? Okay, mamaya lang asahan nyo. Meron ng lalapit. If you want to engage yourself in a faithful community later, praise God. And then number 3, destruction. Destruction. If He cannot destroy you, He will distract you. Amen. Ang target, your focus. Method, overwhelming schedules. Overwhelming schedules. Yung mga estudyante ba ngayon, overwhelming yung mga schedule nila? Hindi naman, no? Sisihin nyo yung curriculum nyo. Joke lang. Uy, sorry po, Deped. Sorry po. sorry po. Hindi yan. Alam nyo, kaya yan. Hindi bibigay ng Deped yung di nyo kaya. Oy, Lord. Sorry, hindi. Si Lord lang yung may hindi ibibigay na hindi mo kaya. Ewan ko lang sa Deped. Sana magbago kayo. Pina-stress masyado yung mga estudyante ngayon. Tama ba? Pero tandaan nyo, kahit anong stress pa yan, kaya nyo umabot na kayo hanggang dyan eh. Diba? Kala nyo nung first year kayo, ang hirap. Pero fourth year na kayo eh. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya. Why? God is faithful.
Kasama niyo ang Diyos. Hindi niya kayo iniwan. Hindi niya kayo pinabayaan. Sino dito may dinadalang malaking problema about sa pag-aaral? Meron. Magpatuloy lang kayo. Kasi kapag nalagpasan niyo lang, pero hindi yun pride, confidence yun. Okay. Praise God. Goal, keeping people, ito pala, overwhelming schedules, digital noise. Ting! Ting! Shopee! And lesser anxieties. Lesser anxieties. Bakit kuya lesser anxieties? Kapag lesser anxieties, magiging complacent ka. Diba? Kapag anxious ka, sinabi, do not be anxious. Kapag may anxiety, you will pray. Pero kapag walang anxiety, kapag konti lang, ay kaya ko to. Magiging complacent ka. Distracted ka. Goal, keeping people too busy or entertained. Amen. To pursue God and gets you off God's path. So you drift from God's protection. You know the story of Martha. Diba? Martha and Mary. Martha were serving. Naglilingkod si Martha sa Panginoon. She thought she was serving. But then, something came up. What's that? Distraction. Attention. Especially sa mga nagme-ministry. Busyness will not and will never be or does not equate to fruitfulness. Hindi ibig sabihin marami kang ginagawa, fruitful ka na, kapatid. Ang batayan ng fruitfulness, hindi yung busyness. Ano ang batayan ng fruitfulness? Ang connection mo sa Diyos. Because without your connection, sinabi yan sa John, di ba? Without your connection, you will never bear fruit. Hindi sa paramihan ng ginagawa yan. Amen? Amen? Hindi ko alam kung naranasan nyo ito. Second point na tayo. Sa thesis, sino dito naranasan na mag-thesis? Ang thesis ba ngayon, group project pa din? No? Meron akong kagrupo na parang ang dami niyang ginagawa. Magluluto ng pansit canton, magluluto ng mga ganyan. Parang ang dami, parang siya yung pinakapagod sa amin, pero wala naman siyang ambag talaga. Parang siya yung busy, pero wala naman siyang naibibigay. Same thing with our life today. Pwedeng ang dami mong ginagawa for the Lord, pero kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, sayang, hindi ka mamumunga. Kaya nga, do not let your heart be distracted. That distraction, kasi ang distraction, it will pull you away from God. Okay? Be alert. How to counterattack distraction? Be still. Amen? Quieting the noise of daily life to hear God's voice. Sinabi sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Manahimik. Amen? Pumayapa ka. At alamin mo, hindi lang to alam tanggapin mo, i-embrace mo na ang Diyos ay Diyos sa buhay mo. Amen? Diyos ka sa amin. Hopefully, walang nalito doon. Wala pong mali sa kanta ng Diyos ka sa amin, Baka may mga nabasa kayo, hindi nyo nang pinapakinggan ng Diyos ka sa amin. Again, wala pong mali sa kantang yon. Amen? Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Focus. Focus your eyes on Jesus. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Again, focus. Amen? Amen. Praise God. The enemy has 3 tools. Lie, steal, distract. But God gives us 3 defenses. Ganda nito. Truth, life, focus. And these 3, kapag nandyan ang Panginoon sa'yo, nandyan din yan. Kaya kaya mong mapagtagumpayan ang kalaban. Amen? Praise God. Number 2, God is faithful to protect us, which means He protects us from all sin and unseen danger. Amen. Psalms 121, 7-8. Alam ko na ano to ni Brother Jello kanina sa aming worship time. The Lord will protect you from every danger. Alam nyo, yung danger pa lang na nakikita mo, kapag nakikita mo yung danger, problema na yun di ba mas problema yung hindi mo nakikita? Pero sinabi ng Panginoon sa atin, He will protect us from every danger. Nakikita mo man o hindi, I will protect you. Amen. He will protect your soul. The Lord will protect you as you come and go, both now and forever. That's the promise. Pero
YDC, hindi po ito automatic. Alam niyo yung verse Psalms 121, di ba, Brother Jello? Itong bagay na para ma-enjoy mo, you have to abide. Kung hindi ka naka-abide, hindi mo mararanasan yan. For example, anong edad na pinakabata sa inyo? 12. Limba, yung 12 years old na nandito ngayon, sinabi ng magulang, huwag kang lalabas ha, kasi may mandarame. Naranasan yun, panakot yung mga Hindi. May magnanakaw sa labas, huwag kang lalabas. Basta nasa bahay ka, huwag kang lalabas. O ikaw na mabait, lumabas ka. Tingin mo, protektado ka pa din. Protektado ka? Kahit sinabi na ng magulang mo na, akong bala sa'yo, basta huwag kang lalabas. Bawal lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Sinabi ng magulang mo, kapag lumabas ka, mapapahamak ka. So dito ka lang, nandito ako, huwag kang lalabas. O ikaw nga na mabait, lumabas ka. Tingin mo, protektado ka pa din ng magulang mo? Diba? Are you getting the point? You will never enjoy this if you will never abide. Hindi ka mag-abide sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng pangalanda ka na, protekta ako ng Panginoon, pero hindi ka na disobedient ka sa Panginoon. You will never, again and again, kailangan obedient tayo, konektado tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. There's a story here, which I believe, alam niyo na to kasi nakwento na to before. A story ni Elisha and his servant. Si Elisha, may point sa buhay niya na susugurin siya ng kalaban, si King Aram. Si King Aram kasi, meron siyang problema. Ang problema niya, parang yung mga sikreto nila lumalabas at nalalaman ng Israel. Siyempre, ang Diyos ng Israel, buhay. So kahit anumang weapon na ma-form against sa Israel, hindi nagtatagumpay kasi naipapasa. Sino kaya yung spy? Sinabi ni King Aram, yung pong propeta nila. Sinabi nung mga tao ni Aram. So ang ginawa ni Aram, sinugod nila yung propeta, and that is Elisha. In 2 Kings 6:14-17, then the king of Aram sent horses, chariots, and a large army to Dothan. So susugod sila. Ang sumusugod, horses, chariots, and a large army. Malaki to. Parang kay Jehoshaphat lang din. 'Di ba? Sumusugod itong mga to kay Elisha, laban kay Elisha. They arrived at night and surrounded the city. Elisha's servant got up early that morning, nagising siya, nakita niya yung mga sumusugod na mga kalaban papunta sa kanila. O kayo, kung kayo yung nasa lugar ng servant, what will be your first response? Pray. Sana ganun, no? Actually, ideally, dapat magpapray talaga eh. Diba? Kapag may problema, dapat you pray. Pero tignan nyo yung nagsabi niyang servant, Elisha. When he went outside, he saw an army with horses and chariots all around the city. The servant said to Elisha, "Oh, my master, what can we do?" Anong gagawin natin? Diba? Some of us, sometimes, may mga dadaan na problema. Merong mga nakikita mo maparating na problema, parating na pagsubok. Ang unang response, ano kaya yung gagawin ko? Bakit naman ganito? Pero nasabi kanina, ano dapat ang unang gawin? You pray. When there's problem that is arising, coming, testing that is coming, you pray. And you never give up. You want to overcome that? You pray. Pero praise God, nandun si Elisha. You know, the servant saw the danger. What the servant saw? Danger. What Elisha saw? God's protection. Nakita ng servant, danger agad. Though the reality, hindi mo naman i-invalidate. May danger, may threat talaga. Pero tignan nyo, servant versus Elisha. Si Elisha, there may be danger. But Elisha was sure. Sure si Elisha. In the midst of that danger, there is God's protection. Amen. Sinabi ni Elisha, don't be afraid.
Napaka-importante nito. Huwag ka lang matakot. Huwag kang matakot. The army that fights for us is larger than the army that fights for Aram. What does he mean? What does he mean by that? He meant by that. Then Elisha prayed and said, Lord, I ask you, open my servant's eyes so that he can see. Ang physical eyes ng servant, nakikita niya yung danger. Pero nag-pray si Elisha, Lord, buksan niyo po ang mata nito para makita niya kung ano talaga ang nangyayari. And then, in 17, then Elisha prayed, the Lord opened the eyes of the young man, and the servant saw the mountain was full of horses and chariots of fire. They were all around Elisha. Ibig sabihin, yes, may danger. Pero hindi hahayaan ng Panginoon. Hindi hinayaan ng Panginoon yung danger na yon. May mangyaring masama kay Elisha. He sent warriors, angels to protect Elisha. And yung benefit pong yon, ini-enjoy po nating nagtitiwala sa ating Panginoon. You know, di ba may kantang, this is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but the truth is, I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Alam nyo, in your life, it may be true. Don't invalidate. You may be surrounded with a lot of problems. Maraming mga problema. That may be your reality. But again, on the other side of that reality, the truth will remain that you are surrounded by God. Amen. Nakapaligid ang mga angels ng Lord sa'yo. And that is how you fight your battle. You will never fight your battle alone. You will fight your battle with God. And when you fight your battle with God, kahit marami pa yan, marami ang kalaban, come on, church, you are victorious because God is with you. Praise God. We often see the danger and live in fear, yet we forget the unseen protection. Ito isa dapat to sa pinapasalamatan natin. Alam nyo, I will give you hard-hitting reality. Satan wants us dead every day. Gusto ni Satanas sa atin mamatay na. Pero hindi niya tayo mapatay-patay. Kasi God is faithful to protect us. Amen. Hallelujah. What God is doing in the unseen is always greater than what we see. Para mas ma-re-establish sa atin itong protection ng Panginoon. Psalms 91. Amen. I will enumerate this before we go to our third point, last point. All of God's protection in Psalms 91. Shelter and rest. In verse 1, those who live in the shelter of the Most High will find rest. Ito yung abide. Who live in the shelter. Ibig sabihin, nandyan ka sa presence ng Panginoon. Number 2, deliverance from traps and disease. In verse 3, He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Kahit ano pa yan. Alam nyo, nung pandemic, alam nyo yung pinagdaanan natin nung pandemic, nandito pa rin tayo, hindi tayo namatay at hindi tayo napatay ng kalaban dahil pinotektan tayo ng Panginoon. Because that's His promise. Number 3, covering and refuge. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings in verse 4. Number 4, protection from fear and attack. Kasi isa yan sa mga kasangkapan, dalawa yan sa kinakasangkapan ng laban sa atin. Sinabi dyan, do not be afraid of the terrors of the night. It's your choice to be afraid. Kaya sinasabi, huwag kang matakot. Amen. Praise God. Nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in the darkness. Number 5, preservation in disaster. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Hindi pwedeng makagawa ang kalaban sa'yo kung hindi mo papayagan dahil may protection ka ng ating Panginoon. Number 6, justice and safety at home, but you will see how the wicked are punished. No evil will conquer you, no plague will come near your home. Ibig sabihin, your dwelling is guarded. Amen. Number 7, angelic protection, for He will order His angels to protect you wherever you go. Amen. Praise God. Number 8, protection from accidents and harms. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Number 9, victory over the enemy. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet.
Ito ang pwede mo nang gawin sa kalaban. Tapakan siya kasi wala na siyang authority sa'yo. Amen. Number 10, God's personal presence and rescue and honor. The Lord says, I will rescue those who love me. Who loves God? That's His promise. I will rescue those who love me. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. And lastly, 11, long life and salvation. Sino dito gusto mahabang buhay? Sino dito gusto mahabang buhay pero yung mahabang buhay na yun, abundant? Masaya, puno ng kasiyahan, puno ng kapayapaan. Alam nyo, pangako yan ng Panginoon. I will reward them with long life and give them my salvation. Alam nyo, ito, Psalms 91 lang ito. Ang daming mga pangako ng Panginoon. Matatakot ka pa ba? Matatakot ka pa ba sa gawa ng kalaban? Will you still fear the attacks of the enemy? Will you still fear the danger? Not anymore. Because if God is with you, there can never be against you. Amen. Lastly, God is faithful to protect us, which means He protects us from the horrors of the last days. Sinong naniniwala na nasa last days na tayo? Alam niyo yung mga nangyayari ngayon? Hindi din lingid sa kalaman niyo. And I will point out to you, napakagaling ng Bible. Magaling na magaling ang Bible. Ang Bible hindi nasulat kahapon. Ang Bible hindi nasulat last year. Ang Bible, 2,000 years ago na to. And it was complete. Ang galing ng Bible. Sino na dito naranasan yung mga book nyo may revised version? Diba? Second edition, third edition, fourth edition. Diba? Ganun yung mga book. Ibig sabihin, may binabago. Nakita nyo na ba ang Bible na may revised edition? Wala. Translation meron. Pero revised edition, tandaan nyo kapag ang mundo naglabas ng revised version ng Bible, ibig sabihin, fallible na to. May error na. Pero ang Bible, never mo makakitaan ng revised edition. Kasi this is and this has the final authority. Amen. In Luke 21:36, keep alert at all times and pray that you might be strong enough. Amen. To escape these coming horrors and stand before the Son of God. What are the horrors of the last days according to the Bible? I will give you 7. And itong 7 na ito, nangyayari na po ngayon. Ito, nasa Bible ito. Hindi sinulat kahapon, hindi sinulat last week. Naisulat na to matagal na. Pero tingnan nyo, nangyayari na ngayon. Which means, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Malapit na ang rapture. Amen. Amen. Deception and false messiahs. Marami na pong ganyan. Number 2, wars. Nations against nations. Nangyayari po yan. Natural disasters. Alam niyo yung prayer, samahan natin ang bawat isa. You know, ang prayer lana sa big one. Nakikita niyo mga earthquakes ngayon? In just a span of a year, iba't ibang bansa, dare-diretso po ang earthquake. Aksidente, coincidences, hindi po. Sinulat sa Bible yan para maging senyales sa atin na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen. Let's pray for the big one not to happen in the Philippines. Amen. Amen. Persecution of believers. Nangyayari po ito. Alam niyo yung mga persecution of believers, hindi lang pinapakita sa news, pero ang persecution, mas matindi po ngayon. Nasabi nga ni Pastor Manny, may mga batang pagtutumpok-tumpukin, tapos buhay mga yan, susunugin. Para lang i-deny ang kanilang faith, pero hindi po sila nag-deny ng faith. Bakit? Alam nila, buhay ang kanilang Diyos. Buhay ang ating Diyos. Hindi lang tayo aware kasi hindi natin nararanasan. Yun na nga Hindi na natin nararanasan, dapat tayo magpatuloy. Kung sila nagpatuloy na nararanasan na yung persecution, how much more tayo na hindi naman talaga natin nararanasan ng persecution? Magkikwit ba tayo? Magbabackslide pa ba tayo? Huwag na, magpatuloy and let us fight the good fight of faith. Amen. Increase of lawlessness and cold love. This is happening now. Especially sa generation nyo. Nakikita nyo yan. Amen. Moral collapse. Wala nang pamantayan ng morality. Amen. Great tribulation and distress. Alam nyo itong mga bagay na ito na nasabi ko, hindi ito para matakot tayo. This is not to terrify us. These things are not there to terrify us, but to make us excited because God is about to return.
Amen. Sinabi sa 1 Thessalonians 1:10, last verses na po ito, and you began waiting for God's Son to come from heaven. Tayong lahat to. The Son of God raised from death. He is Jesus who saves us from God's angry judgment that is coming. Amen. Proprotektan tayo ng ating Panginoon. Revelations 3:10, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial. Amen. That is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Amen. Alam nyo, kahit sa mga nangyayari, nakikita natin sa news, nakikita natin sa social media, wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Kasi ang Diyos nandyan, tapat para protektan tayo laban sa mga ganitong nangyayari. Amen? Amen. Let us review. God is faithful to protect. He protects us from the works of the enemy. Number 2, He protects us from all seen and unseen danger. He protects us from the horrors, lastly, of the last days. In Isaiah 54:17, I want to close this in this verse. Sinabi po dyan, no weapon formed against you shall prosper. Walang magtatagumpay na kasangkapan ng kalaban sa iyo. Pero hindi natatapos dyan. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. May part ka. Mag-rebuke ka, kapatid. Bakit ako magre-rebuke, kuya? Gaya ng sinabi natin kanina, pinag-usapan natin, bakit may kapangyarihan ako mag-rebuke? Kasi yung authority nasa iyo na. Amen. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. You have a part in this. Yes, God is protecting us. Protektado tayo ng Panginoon. Number 1, para maranasan natin ang full protection ng Panginoon, abide. Number 2, in fighting against the enemy, use your authority because you have the authority. Rebuke. And then lastly, magpatuloy ka and you finish the race. Amen? Hallelujah. At the end of the day, alam nyo yung kumpiyansa natin sa bawat bukas, hindi dahil malakas tayo eh. Hindi yung abilidad natin para protektan ng sarili natin. Hindi. You know the confidence, saan natin hinuhugot yon? Before we go to our communion, ang confidence natin nahuhugot sa katapatan ng Diyos na bigyan tayo ng proteksyon at hindi magbabago yon. Amen. Nawa ay baka meron po kayong takot, meron po kayong pangangamba, especially po sa mga magulang na nandyan ngayon, no, na paano kayang anak ko kapag nasa school na? Ano kayang mangyayari sa kanila? Alam niyo po, ito po yung tunuro sa amin ni Pastor Manny, kahit mga magulang, hindi natin kayang protektahan ang ating mga anak. Anong magandang gawin? Ipagkatiwala po sila sa Diyos. Sa ating mga estudyante, papasok ka ng room, paano kaya kung may biglang may mga ganito, ganyan. Diba? May mga ganyan na ibibigay ang kalaban. Pero labanan mo na yan, kapatid. Kapag sinabi ni Lord na you're protected, manghawakan ka sa pangako ng Lord. Kahit anong mangyari, protectionan ka ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sige, let's all stand. Hallelujah. Praise God.